Sa pagpapatuloy ng ating recap, nagising si A sa paanan ng World Tree, ganap na gumaling at may bagong mata kapalit ng nawala niyang mata. Sa harapan niya, may isang dalagang nakaputi, nakangiti habang may hawak na isang tasa ng tsaa. Agad siyang nabighani sa kagandahan nito at hindi mapigil ang titigan nito. Ngunit biglang may lumitaw na mababang babae sa tabi niya at sinabihan siyang tigilan ang kaharate niya sa anak nito. Naguluhan si A, paanong naging anak nito ang magandang dalaga? Bukod pa roon, bakit parang mas patag pa ang dibdib ng babaeng ito kaysa sa career graph ko? Pinilit siya ng lowly na uminom ng tsaa na specially brewed para sa kanya. Wala siyang nagawa kundi lunukin ito, at laking gulat niya nang sobrang sarap pala nito. Dito niya nalaman na ang lowly ay si Ursula, ang guardian ng World Tree, at ang magandang dalaga na si Yuri ay hindi totoong anak nito. Ayon kay Ursula, wala siyang balak iligtas ang isang hamak na tao tulad ni A, pero dahil nagmakaawa si Yuri, napilitan siyang pumunta sa dungeon at iligtas ito mula sa oso. Hindi pa rin makapaniwala si A na si Ursula ang guardian ng World Tree, kaya ipinaliwanag nito na may 9 na World Tree sa mundo at bawat isa ay may guardian na nagbabantay dito. Pagkatapos, ibinagsak ni Ursula ang bomba ng katotohanan, hindi tao si Yuri, kundi ang espiritu mismo ng World Tree. Dahil mula pagkasilang ay inalagaan na siya ni Ursula, itinuturing niyang ina ito. Sinabi ni A na napakaganda talaga ni Yuri, pero hindi natuwa si Ursula, hindi siya masaya na nililigawan ng isang hampas lupang adventurer ang anak niya. Tinakat niya si A, kung may masamang balak ito, dudukutin niya ulit ang mata niya. Naalala ni A ang malubhang pinsala niya mula sa laban sa oso. Ipinaliwanag ni Ursula na ang World Tree Drops ang gumamot sa kanya, pero hindi na nito naibalik ang nasirang mata niya. Gayunpaman, gusto ni Yuri na muli siyang makakita at maging mas malakas, kaya gumawa si Ursula ng espesyal na mata gamit ang bahagi ng World Tree mismo. Nagulat si A sa narinig at tinanong si Yuri kung bakit siya masyadong nag-aalala sa kanya. Sinabi ni Yuri na dahil siya lang ang adventurer na nagpasalamat sa kanya. Ipinaliwanag ni Ursula ang ibig niyang sabihin, bago dumating si A, maraming adventurer na ang nahulog sa dungeon. Lahat sila ay iniligtas ni Yuri, pero wala ni isa ang nagpasalamat. Sa halip, may iba pang nanira ng kanyang mga sanga matapos malaman na siya ang World Tree. Dahil dito, ang simpleng salamat mula kay A ay napakalaking bagay para sa kanya. Nagpasalamat si A sa kanya sa pangalawang pagkakataon, at biglang namula si Yuri. Ngunit pinutol ni Ursula ang kanilang moment, sinabihan si A na lumayas na mula sa bahay nila ngayong magaling na ito. Ngunit sinabi ni Yuri na delikado kung aalis siya sa ganitong estado, kaya nagmakaawa siya kay Ursula na tulungan si A. Napaluha si Yuri, kaya wala nang nagawa si Ursula kundi pumayag. At kaya nagsimula ang training hell ni A. Dinala siya ni Ursula sa isang madilim na lagusan at sinabihang tumingin sa harap. Sabi ni A, mas madilim pa to kaysa sa future ko. Sinabihan siya ni Ursula na ang bobo mo. Ipinaliwanag nito na ang kaliwang mata niya ngayon ay may kapangyarihan ng World Tree, kaya kung magfo-focus siya, makakakita siya sa dilim. Kaya tinuon ni A ang isip niya habang iniisip si Yuri, at biglang lumitaw ang liwanag sa kanyang paningin. Nakita niya ang lahat na parang maliwanag ang paligid. Napangiti si Ursula sa progreso niya, pero bigla siyang bumato ng bato sa isang eyeball monster na natutulog. Nagising ito at nagsimulang magwala. Sinabi ni Ursula kay A na ang unang lesson niya ay iwasan ang lahat ng atake gamit ang kanyang appraisal skill. Nagprotesta si A, hindi ganoon gumagana ang appraisal. Pero sagot ni Ursula, bobo ka ba? Gamitin mo yung spirit eye mo. Kaya sinubukan ni A ang bagong appraisal mode, at nakita niyang tatargetin ng eyeball monster ang kanyang kanang tenga. Masaya si A, kaya kung basahin ang galaw nito. Pero hindi niya naiwasan ang atake, naputol ang kanyang tenga. Agad naglagay ng barrier si Ursula at ginamo si A gamit ang World Tree Drops. Sinabi niyang kahit ilang beses siyang masaktan, gagamutin niya ito, kaya wala siyang takas sa training. Tinanggal ang barrier, at inatake ulit si A. Sa pagkakataong ito, nabasa niyang tatargetin ng monster ang kanyang kaliwang binti. Ginamit niya ang appraisal skill para malaman ang eksaktong tiyempo ng atake, at nagawa niyang iwasan ito. Pero masyado siyang natuwa at nagsimula ng magyabang, kaya biglang inatake siya mula sa likod. Sinabihan siya ni Ursula na tumigil ka sa kakayabang, at doon niya napagtanto na tama ito. Nagpatuloy ang training niya ng isang buong linggo, paulit-ulit niyang iniiwasan ang mga atake ng eyeball monster. Ngayon kaya na niyang sabay na suriin ang lokasyon at tiyempo ng mga atake. Madali na siyang nakakaiwas sa lahat ng suntok ng eyeball monster. Pero tuwing nagiging mayabang siya, bigla siyang nabibiktima, nahuhuli siya ng eyeball monster at nasusugatan.
Tulad ng dati, ginagamot siya ni Ursula. Pagkatapos, sinabi nito na ipinasana niya ang unang pagsasanay, kaya oras na para sa ikalawang bahagi. Kailangan niyang talunin ng Eyeballbat. Nagprotesta si A, hindi panglaban ang kanyang job class. Pero sagot ni Ursula, tumigil ka sa kakareklamo, mahina. Pagkatapos, binigyan siya ng isang sanga ng World Tree na siya mismo ang Bomb Ali. Gamitin mo ng maayos at talunin ng kalaban, utos ni Ursula. Tinanggap ni A ang hamon. Dahil kaya niyang hulaan ang galaw ng halimaw, iniisip niyang madali niyang matatamaan ito. Pero may problema, hindi sapat ang bilis ng kanyang palo. Hiningi niya ang tulong ni Ursula, pero sagot lang nito, gamitin mo ang Spirit Eye mo. Kaya nag-focus siya sa trajectory ng Eyeballbat. Biglang gumana ang advanced na bersyon ng kanyang appraisal skill, ang Super Appraisal. Sa skill na ito, nakikita niya ang kilos ng halimaw sa slow motion. Sinamantala niya ito at isang suntok lang gamit ang sanga ng World Tree, pinabagsak niya ang Eyeballbat sa lupa. Nagulat si A sa kanyang bagong lakas, pero binigyan lang siya ni Ursula ng karate chop sa ulo. Huwag kang mayabang, sabi nito. Ang susunod niyang gawain, patayin ang lahat ng Eyeballbat sa palapag na ito. Ginawa niya ito ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ni Ursula. Kaya sinabi nito na oras na para sa susunod niyang pagsasanay, ang pagkuha ng kakayahan ng Eyeball Monster gamit ang Spirit Eye. Nag-alinlangan si A, imposible yan. Ngunit sagot ni Ursula, para sa mga tao, oo. Pero hindi ka na ordinaryong tao. Sinubukan ito ni A. Matagal niyang tinitigan ng Eyeball Monster, at bigla niyang nakuha ang Super Acceleration skill nito. Sumakit ang ulo niya sa dami ng impormasyong pumasok. Sabi ni Ursula, subukan mo. Kumuha si A ng starting position at tumakbo na parang tatay ko matapos akong ipanganak. Pero, napunit ang muscles niya. Hindi kinaya ng katawan niya ang bilis. Bagsak siya sa lupa. Muli siyang ginamo ni Ursula gamit ang World Tree Drops. Ulitin mo hanggang mawalan ka ng malay. Ako bahala sa paggagamot mo. Paulit-ulit niyang ginawa ito hanggang sa lumakas ang katawan niya. Pagkalipas ng ilang araw, mas malakas na siya at kaya nang tiisin ang bilis. Para sa susunod na lesson, pinayagan na siya ni Ursula na i-appraise ang kanyang mga kakayahan. Ayaw talaga ni Ursula, pero dahil kailangan, pumayag siya. Nang tanungin ni A kung anong skill ang matutunan niya, bigla siyang binato ng fireball ni Ursula. Ito ang ituturo ko sa iyo, magic casting na walang tiyan. Sinubukan niyang basahin ang skill gamit ang Spirit Eye, pero hindi niya kinaya. Nasunog siya ng medium well. Ginamo lang siya ni Ursula, tapos binato na naman siya ng fireball. Matapos ang maraming beses na pagkatusta, natutunan niya kung paano mag-cast ng fireballs nang walang tiyan. Pero agad siyang nawala ng malay, kulang ang kanyang mana. Mabuti na lang, binigyan siya ni Yuri ng World Tree Drops, kaya hindi lang bumalik ang mana niya, nadagdagan pa ito. Dahil dito, ipinagpatuloy niya ang training sa loob ng kalahating buwan. Ngayon, kaya na niyang maglabas ng daan-daang fireball sa isang go. At hindi lang yun, kaya na rin niyang gumamit ng intermediate magic. Sa wakas, sinabi ni Ursula na sapat na ang lakas niya para makalabas ng dungeon. Pero bago yun, may final test siya, labanan ng Death Bear. Natakot si A, bumalik sa isip niya ang trauma niya mula sa naunang laban nila. Pero sinabi ni Ursula, may tiwala ako sa iyo. Nag-ensayo ka para maging malakas. Huwag kang matakot. Tapos, itinulak siya sa harap ng oso. Sinubukan niyang tamaan ito ng fireballs, pero, Stormtrooper mode, walang tinamaan. Buti na lang, nagtago ang oso sa usok ng mga fireball. Ginamit ni A ang super speed skill para makapunta sa likod ng oso. Tinangka siyang atakihin ng oso, pero ginamit niya ang super appraisal skill para makita ang kilos nito sa slow motion. At sa isang malakas na attack, tinamaan niya ito ng wind spell. Sunod-sunod niyang binanatan ng fireballs ang Death Bear. May mga tumama, may mga sumablay. Pero sa huli, napabagsak niya ang S-rank monster.